Paksang pinamagatan natin, Christmas light. Christmas light. Ngayong umaga na ito, hiramin na inyong kompletong atensyon sa paksang papamagatan naman natin, Christmas gift. Christmas gifts. Ang propetang si Micah ay nagtanong ng tanong. Sabi niya, ano ba ang gusto ng Diyos na ibigay ko o ibigay natin sa Kanya? What should we be offering to God? So ito yung tanong ni Micah sa kanyang mga isinulat. But I want you to know, at alam na natin lahat ito, that Christmas is the season to give. Ito po yung panahon na mag-aang magbigayan, nagbibigayan, a time of generosity, a time when we spend more than we can afford. Kaya dumodoble ang mga pagkain at nagkakaroon ng mga bagong damit at iba't iba pa. Subalit yung pong paraan at custom ng pagbibigay ng gift sa Panginoong Jesucristo na itinuro at in-establish ng mga taong pantas ay parang nabago na. Noon ang mga wise men ay nagbigay sa Panginoong Jesucristo. Nagbigay na mayroong sakripisyo, nagbigay ng mayroong paggalang. Nung inabot nila, they fell down. Nung nakita nila yung star, sign of God's presence and symbol of God's Son, nag-decision sila. Hinanap nila, pinuntahan nila, at nagsakripisyo sila, mga kapatid kong mahal. So yung focus ng kanilang offering at yung object ng kanilang worship ay ang Panginoong Jesucristo. Subalit, ngayong panahon ito, hindi na ganoon. Alam na natin, batid natin lahat, na ang focus at center ng mga celebration ng maraming tao ay hindi na yung celebrate ng Christmas. Hindi na ang Panginoong Jesucristo. Alam natin, nakafocus sa family, sa friends, sa fellowship, sa fans, sa foods, at saka saan pa? Sa pera. Okay? At sa mga branded electronic gadgets and branded shirt, jeans, and iba't iba pa. Si Micah, nung kanyang panahon, ay nagkaroon din ng parang dilemma or confusion. Ano ba talaga ang dapat irigalo sa Panginoon? Micah chapter 6, verse 6 to 8. What offering should I bring when I bow down to worship the Lord God Most High? Should I try to please Him by sacrificing calves a year old? Will thousands of sheep or rivers of olive oil make God satisfied with me? Should I sacrifice to the Lord my firstborn child as payment for my terrible sins? The Lord God has told us what is right and what He demands. See that justice is done. Let mercy be your first concern, and humbly obey or walk with your God. What shall we bring to the Lord? Ito yung tinatanong ni Prophet Micah. Parang isang Christmas list or Christmas gifts. Sabi niya yung bang mga hayop na isang taong gulang lang, yung bang lipu-lipong mga hayop, yung bang rivers of oil, yung ba yung dapat i-offer at ibigay sa Panginoon? But then the answer comes back. No! God doesn't want any of these things. Yun ang sinasabi ni Micah. Ang gifts na gusto ng Diyos ay tatlo ang bilang. Ang Christmas gifts na hihingi ng Diyos sa inyo, ang sinasabi niya number one, He wants you and me to act justly. He wants you and me to be kind, love mercy. He wants you and me to walk humbly with your God. Ito yung best Christmas gifts na sinabi ni Micah. I want you to imagine kung anong Pasko o magiging ano ang klase ng Pasko kung lahat tayo ay magregalo ng mga regalong ito sa Panginoon. Isipin natin, let's think about that for a moment. Anong unang hinihingi ng Diyos? Justice. Alam ng Panginoon na napakaraming mga injustices na nangyayari bago siya dumating at nung dumating siya. At alam niyo ba,
injustices sa mundo ito. Dapat tayo magtatanong, bakit nga ba nangyayari yan? Almost everything seems to be unfair. Laging naririnig, bakit daw ang mga mayayaman, patuloy na yung mayayaman, at mga mahihirap, patuloy na hihirap, ang nagiging duha. At ngayon ang Pasko ang ito, bakit daw kung kailang mayaman at siya pang maraming natatanggap na gifts? At bakit yung mga mahihirap, hintay ng gifts, lalong walang nare-receive na gifts? Para bagang napakalaking unfairness, hindi na hubago yan. Proverbs 19:4. Wealth maketh many friends, but the fool is separated from his neighbor. Ano nangyayari pag marami kang pera? Dadami kaibigan mo. Ano nangyayari pag dumadami kaibigan mo? May negosyo ka, lumalaki network mo. Pag lumalaki network mo, lumalaki business mo. Pag lumalaki business mo, lumalaki income mo. Pag dumadami pera mo, kahit hindi mo kilala ka. Money talks. Sa mga reunion, kahit ikaw ang valedictorian ng high school at nalamang ikaw ang mayaman, ikaw ang pinakikinggan, at yung tunay na valedictorian nakaupo sa isang tabi, hindi walang kumakausap. Money talks. Kapag ang mukha kang gustusin at amoy kang kanal, hindi ka papansinin. Money talks. What? Maketh many friends, but the poor is separated from his neighbor. Parang napakalaking injustice dito. At isa pa, alam natin, sabi ng iba, aba, nagpapakabuti ako, gumagawa ako ng tama, nagpapakabait ako, ba't palagi yata ako lugi? Bakit kung kasama ko ng masama, napakaraming mga kamali ang ginagawa, mga pandaraya? Why is it God continuously succeeding and becoming successful while the good seems to fail? Parang napakalinaw na injustice niya. Hindi na rin bago yan. Psalm 73:12. Behold, these are the ungodly who prosper in the world. They increase in riches. Nakita na ito ni David. Sabi niya, itong mga masasamang ito, sila yung namamayagpag. Itong masasamang ito, sila yung nagtatagumpay. Nag-i-increase ang kayamanan nila. Nung nakita yan ni Haring David, hindi siya natuwa. Nalungkot siya, Psalm 73:16. When I thought to know this, nung pinag-isipan ko ito ng malalim, it was too painful for me. Nung nakita ko itong mga injustices na ito, itong unfairness na ito, sumakit ang aking kalooban. It was too painful for me. Kapag nakikita ko na maraming mga tao na talaga namang nagiging hindi sila fair dun sa mga ginagawa ng Diyos sa kanila, yung response nila sa gawain na dapat gawin nila, sa mga dapat nilang ibalik sa Panginoon, hindi nila ginagawa. Masakit sa amin. Nakakakita ko maraming kabataan gumagastos ng malalaki para makabili ng mga loaves, pero hindi nakapagbibigay sa gawain ng Panginoon. That is too painful para sa mga namumuna sa gawain ng Diyos. Nakakapaghanda ng marami para sa sarili at para sa Paskong ito, pero hindi makapaghanda, hindi makapagsakripisyo para doon sa gawain ng Panginoon. Nakakapag-invest ng lahat at marami kung saan-saan, pero hindi makapag-invest sa gawain ng Panginoon. Masakit yun. Sabi ni David, it was too painful to me or for me. Yung mga injustices na yan, nadadamay pati ang Diyos. Pati yung ating mga ginagawa dapat gawin sa Diyos. Sa bayang ito, kitang-kita natin ang maraming injustices. Ang tawag madalas kay palakasan system. Alam mo ba ninyo, hindi na raw ganong mahalaga kung sino ka ngayong paraon ito. Ang mahalaga kung sino kilala mo. Mas mahirap na ang transaksyon kapag ang kilala mo lang ay ikaw at ang nakakakilala lang sa iyo ay ikaw. Hindi ka anong tanungan mo kung sino ka, ano natapos mo, ang tanungan sino ka kilala mo. May transaksyon pa sa munisipyo, hindi tatanungin sino ka, tanungin mo, sino ka kilala mo. Si Ademir. Pero nasito ng tansa. Kadali ng transaksyon. Kadali. Yung minsan hindi ko kilala, kakilala ako. Pag meron akong transaksyon, nakita, Pastor, Pastor yan, Pastor. Papipilahin pa akong ganyan, dito may kukunin lang kung ano, pipila ako, tapos dumaan si Pastor, Pastor, ba't nandiyan kayo? May kukunin ako. Kunin si Pastor, dali dito sa loob. Hindi na usapan ko si Pastor man yan. Ang tanong, sino kilala ni Pastor? Sino nakakilala kay Pastor? Pagpasok ka sa loob, sino ko ba? Sino ito? Pastor.
Thomas. Hindi ko siya kilala ako. So, injustice yan, mga kapatid. Hindi ko tama yan. Pag may pila, pumila kayo. Pag may pilahan ng jeep, pumila kayo. Huwag kayo overtake. Pag may pilahan sa ATM, huwag ka sumingin. Pumila ka. Tama yan eh. Tumami tao, pumila ka. Tumami sasakay sa jeep. Dati naman, wala namang pumipila sa jeep. Ngayon, pipila ka. Isang araw, papunta kami ng Bible study niya sa Tapia. Mula dito sa Tejero hanggang doon sa kanto, 1 oras mahigit. Pagdating namin paliko, ang daming tao nakapila. Sabi ko, wala na silihan dito, sarado na. Hindi ko pilahan niya na jeep, pumipila sa jeep. Naka-letter, parang snake na gano'n sa hapa. Pagka lumalagpas ka, ginugulo ang pila, nawawala yung justice. Matagal na natin pinag-uusapan, narinig, ano raw ang kaibahan ng politiko at saka magnanakaw. Wala na naman ang kaibahan yan. Yung magnanakaw muna bago tatakbo yan. Yung politiko, tatakbo muna bago magnanakaw. So, pareho lang. Yung mga nakaraang panahon, naging joke na ito. Magnakaw kay ka ng 1,000 piso, pulong ka. Magnakaw ka ng milyong piso, tumakbo ka sa Senate o Congress, panalo ka. Mananalo ka pag magnanakaw ka ng malalaki. So there is so much in this world that does not seem fair. Parang laging merong unfairness. Unfair ito, parang something like that. Sa palagay ninyo, what it would be like kung tayo ng mga anak ng Diyos, kabahagi ng gawain ng Panginoon, o kabahagi ng church ng Panginoon, babalutin natin ang regalo ng hustisya at ininigalo natin sa Panginoon. Yung pagsasabihin natin, Panginoon, I do not care what else the world may do, but kami na mga tao ninyo, magiging fair with one another. We will be judged in our dealings with you as our God. Una sa lahat, dapat just tayo sa Diyos. Yung lahat ng sinasabi ni Lord, i-require ni Lord, dapat ginagawa natin. Ano kaya ang nangyayari sa mundo ito kung tayong lahat ay magiging fair and honest sa isa't isa? Nangangako tayo, hindi kita lolokohin, hindi ako mag-cheat sa iyo. Nangangako ko sa inyo, Panginoon, na susundin ko kayo, at sa lahat ng pagbabalang patuloy na ibibigay niyo sa akin, magiging just ako sa hatian na nire-require natin at nire-require ng Diyos. Ano kaya ang mangyayari sa mundong ito kung tayong lahat ay mga ngakong magiging totoo, gagawin ng totoo, didepensahan ng totoo, at mabubuhay ng totoo? Ano kaya ang resulta? So we'll promise to be right, to do right, defend the right, and live right. Yung magpapromise tayo that we will be always just with our fellow people. Magiging fair tayo sa ating mga business dealings. Hindi tayo magsisinungaling sa ating mga transaksyon. Isa sa kinagagalitan ng Panginoon, sa Proverbs 11:1, the Lord hates people who use dishonest scales. Galit na galit ang Diyos, yung mga may dahilang timbangan. Kaya kung kayo nagtitinda na kung ano man, siguro doon yung kilo. Kung kayo may bebenta, huwag naman 10 doble ang tubo. Kung kayo magpapautang, huwag naman kung gano'n pinautang nyo, after 1 month, gano'n malaki tubo, huwag naman. Hindi nyo sila tinulungan, binatay nyo sila. Sabi ng Bible, He is happy with honest ways. Ano kaya ang mundo at daigdig magkakaroon tayo kung tayo lahat ay mga ngako na magiging matapat sa lahat ng mga bagay na sinasabi natin, na tayo magiging fair at hindi tayo mag-create ng mga salita na hindi totoo, na hindi tayo mag-complain, hindi tayo makikipag-argue or makikipag-away. Ano kaya ang resulta meron tayo? What would it be like if God's people would do that? Kung gagawin natin. Proverbs 21:3. To do justice and judgment is more acceptable to the Lord than sacrifice. Ang sinasabi dito, doing what is right and fair pleases the Lord more than an offering. Kaya anong best gift natin sa Panginoon? Christmas gift ngayong Pasko. Number 1, justice. Number 2, kindness. Sabi ng Diyos kay Micah sa 6:8, let mercy be your first concern. Mercy. Actually, kapag merciful ka, kind ka.
Tuloy sabi ng Bible, 1 Corinthians 10:34, love is kind and patient. Church, everyone say, love is kind. Love is kind. Kaya kung yung tao ay may pag-ibig, umiibig, particularly, specifically sa Diyos, dapat siya kind. Kind. Kung sinasabi natin tayo anak ng Diyos at mahal natin ng Diyos at minahal tayo ng Diyos, love is kind. Napakahirap na raw gumalat ng kindness ngayon sa bayang ito. Napakahirap na gumalat ng taong kind. Yung mapagbigay din, mahirap na. Dati uso pa yung pag may nakakitang tao naglalakad na hihirapan, bigat na magdala mabigat, tinutulungan. Ang mga kabataan siguro, nakaedad ko, pinabot pa yan. Pag may dala yung hindi pa naman ganong matanda, sinasalubong, tinutulungan. Naalala ko nung kami elementary, pa yung mga guru namin, pag may dalang mga paninda nila kung ano-ano, nagdadala kasi ng paninda yung mga teacher namin. Kung ano, nilupak, at suman, at kung ano-ano, dala yan, nakabayo. Nakabagay kami doon sa gate. Pag dadating teacher, takbo kami, nagugunan pa. Bubuhatin yan. Pag hindi na nakabuhat, morning ma'am, ganyan. Ngayon, hindi na yata sa mga estudyante, pag nakita-kita na hirap, teacher, ay si mama! Buti nga, dami nyo dali. Kikita naman kayo dali. Ba't namin kayo tutulungan? Ganun ngayon yung mga... Dati sa mga bases, pag meron nakakatayong babae, pinauupo ng lalaki. Ngayon, nagtutulog talaga. Di ba? Siguro naman, alam niyo na pinagsasabi ko ito. Pareho naman bayad eh. Pareho din naman ng bayad, nakatayo nakaupo. Pero mga kapatid kong maalala, nung ba talaga ang bigayan, talagang nagbibigayan, ng ulam, ng anong niluto ng kapitbahay, bibigyan yung kapitbahay. Ngayon, pag nagluluto ng adobong kapitbahay, sinasarado bintana. Kaya di maamoy ng kapitbahay, may adobo siya. Ay, napakahirap ng buhay nito. Parang nag-iba panahon. Huwag na kayo magtataka kung bakit maraming awayan, maraming gulo. Kasi ito isa sa problema ngayon. Parang napakahirap na humanap ng mga taong kind. So many people are unkind. At ang resulta ng unkindness is rejection. Madalas ganyan. Naalala nyo sa bagong tipan, kapag mayroong mga taong may ketong, kahit saan sila pumunta, at nakikita pa lang sila ipaparating, may sumisigaw na at nag-a-announce, dumadating na yung mga marurumi, unclean, unclean. Yun ang sigaw nila. E paano sila anong pakiramdam ang mararamdaman nila? Kung titingnan sila ng mga tao, turn down sila, tatakbuhan sila, iiwasan sila, hindi sila lalapitan, ayaw ng mga taong nandun sila. Kahit sa sarili nilang pamilya, tahanan, hindi welcome kung may ketong. Kaya dumating ang Panginoon sa Kristo. Winelcome sila ng Panginoon. Hinawakan sila ng Panginoon. Pinagaling sila ng Panginoon. Our Lord Jesus Christ treated them with kindness. And the result was healing. Kapag mayroong kindness, maraming nagagamot yan. Gaano maraming mga sakit ang dapat sana'y nagamot kung tayo lang ay naging kind? I mean, hindi basta hindi lang karamdamang pisikal. Dahil sana mga damaged relationships and marital conflicts and family problems, ang talaga nasusolusyonan kung nagiging kind lang ang tao. Madalas nawawala yung kindness. Kaya yung damage lumalaki. Yung conflict lalong nata-turn into war and the like. Yung mga family problems. Kaya lalong lumalayo ang loob ng asawa sa asawa ng anak sa anak kasi hindi kind. So, gano'n sana ang karaming mga gulo at dilubyo ang naayos kung ang tao ay kind lang. Ano nangyari sa mga tao may kentong? Gumaling sila. Kung sa palagay natin, pati ang Panginoon, tinurn down sila, tinanggihan sila, what would be the result? Gusto ko rin isipin natin, kung ano dapat ang naging nangyari kung yung babae dun sa balon na pinuntahan ng Panginoon ay tinanggihan din ng Panginoon. Ang babae nito, she was branded by the whole city, by the whole community, as immoral prostitute. So dahil sa alam siyang masama, so maraming mga insulting words and remarks, siguro dumadaan lang ang babae nito, pinagkikismisan. Yan naman si babae patotot. Yung maraming tao alam ko siya napakalinis at napakabanal. Kaya ang babae nito, dahil sa kahihiyan, mga kapatid,
Mag-isa na lang siya doon lang siya iigib. Kaya yun yung panahon na pinuntahan siya ng Panginoon at nasubukan niya ang Panginoon. At ang Diyos, ang Panginoong Kristo naging kind sa kanya. Isipin niyo kung ang babaeng ito, hindi rin naging maganda ang treatment ng Panginoon. What if Jesus had said, ayoko makipag-usap sa iyo, immoral ka? Wala naman nakatago sa kanya. Sabi ng Panginoon, may asawa ka ba? Wala ko. Sabi ng babae. Sabi ng babae, tama ang sinabi mo. Sapagkat nakalima ka ng asawa, at yung kasama mo ngayon, hindi mo asawa. So wala maililiit sa Panginoon. Pero, she treated, or our Lord Jesus Christ treated her with all the kindness na kailangan niya. Alam niyo kung ano nangyari? Alam niyo kung ano nangyari? Ito babae nito, tumakbo pabalik sa kanyang city at ipinamalita ang patungkol sa Panginoong Kristo. At sabi ng Bible, napakarami ng mga Samaritano ang nakakilala sa Panginoon dahil sa babaeng yun. Hindi ko alam kung sinong babaeng nasa balon ang tinanggihan niyo na. Na dapat sana kinuusap niyo, sinabi niyo mahal ka ng Panginoon, nagmamalasakit ako sa iyo, at winitness niyo at naligtas ang buong barangay. John 4:39, and many of the Samaritans of that city believed on him for the saying of the woman which testified, he told me all that ever I did. Napakaraming tao na kailangan ng ating kindness. Naalala niyo yung babaeng nahuli sa akto ng pangangalo niya? John 8:11, pagkatapos ng lahat ng masasamang salita na tinanggap ng babaeng ito sa mga tao sa kanyang paligid, to the point na ang mga tao ay may hawak ng tigda-dalawang bato sa kanilang kamay at handa na siyang pagbabatuhin. At iniharap siya sa Panginoon. At sinabi, ang babaeng ay nahuli sa akto ng pangangalo niya. Masamang tao yan. Lahat na ng masasamang salita, ibinigay nila. At ang Panginoon sumulat sa lupa. At tumingin muli sa kanila, galit na galit pa rin. Patuloy niya nagkapamatayan. Sumulat uli ang Panginoon. Hanggang ngayon, nagtatanong, ano raw sinulat ng Panginoon? Meron akong idea kung ano sinulat ng Panginoon. Sinusulat niya yung Romans 3:10, lahat makasalanan, walang matuwid, wala, kahit isa. Nung pangalawang taas ng ulo ng Panginoon, sabi niya sa babae, nasa na yung mga nagsasalita na masasama sa'yo? Wala na po, umalis ng lahat. Walang bumato kahit isa. Nung sinabi ng Panginoon, hindi naman ako tutol na batuhin niyo itong babae nito. Okay, bumato na yung una na walang kasalanan. Yung malinis, bumato. Bilis, bato. Walang bumato. Alam niyo ang problema ng tao ngayon? Akala mo pag may nasilip siyang konting kamalihan, ang galing-galing niya. Bakit kasi ganyan ginagawa niya? Bakit kasi, kasi ganyan niya. Ha? Yung mga napakalinis niya. Akala mo siya lang ang pinakamalinis. Kaya sabi ng Panginoon, okay, bato na, bato! May bumato? Wala! Sabi ng Panginoon sa babae, nasa na sila? At sinabi ni Jesus, ako man ay hindi rin hahatol sa iyo. Humayo ka ng iyong lakad, mula ngayon huwag ka ng magkasama. Meron namang warning ang Panginoon, hindi ako magiging unkind sa iyo. Sige na, uwi na. Uwi na ha. Uwi sa bahay niyo. Huwag doon sa kasamang panin. Uwi. Huwag ka na magkasama. Kindness is a good gift to bring at Christmas time. Kung nag-iisip kayo ng regaluhan ang tatay at nanay niyo, kabutihan, kabaitan mo. Amen. Napakahalaga. Kung gusto niyo regaluhan ngayong Pasko, kapatid ninyo, kindness is the best gift. Sabihin niya sa kapatid mo, kuya mo, ate mo, gusto mo kapatid. Alam mo, kahit ang kulit-kulit mo, kahit pinasasakit mo, damdamin mo, kahit lahat ng aking inaagaw mo, mahal pa rin kita, kapatid kita, I love you, isa niyo sa noon. That's kindness. Ang pinaka-peak ng awayan ng mga magkakapatid hanggang 19-year-old ang bata. Pag nakalagpas yan, sa ngayon sa isang psychology book na binabasa, pag nakalagpas yan, 20, pag naging 20 na yung bunso, yung 10 magkakapatid yan, 20 na yung bunso, kung taon ka nanganganak, 30 na yung pangalan. Mababawasan ng 70% ang awayan. Pero expect niyo yung mga teenager ng mga kakapatid, meron niyang kabuhan, may awayan, may kompetisyon. Bakit siya pinayagan niya mag-girlfriend? Ako hindi. Siya pinagayan mag-boyfriend? Ako hindi.
Pagka sinabi, tapusin mo muna pag-aaral. Pag si ate, hindi pa tapos ang pag-aaral eh. Pinayagan yung paligawan. Yan, ganyan. Malaking problema yan. Pero sinasabi natin, the best gift ngayong Christmas, kung tao man naririgaluhan nyo, sino man, kindness. Lalo na sa Diyos. Iniisip ko, kung tayong lahat ay gagawa ng isang covenant ngayong Paskong ito, na magre-regalo tayo ng regalo ng kabaitan or kindness, pwede ba natin i-promise? At sasabihin natin, gagawin ko lahat na aking magagawa para maging kind to one another. That we will be more patient as we go around our places. Yung may mga lugar tayo na pinupuntahan, bahay, paaralan, opisina, workplace, pwede ba natin ipangako na tayo'y talagang magiging mapagbigay at magiging kind, na i-reflect natin yung tunay na Espiritu ng Panginoon Jesucristo na nasa atin, na magpapakita tayo na talagang ang Kristo ay na nasa atin na iba at nakakapagpaiba ng buhay. Isip ko, ito talaga ang best gift. Gift of kindness. Napaka-wonderful gift to bring at Christmas time. Kahit ang apostol na si Pablo, ang sabi niya, kung gusto niyo magbihis, ito ibihis ninyo. Colossians 3:12, put on therefore, ibihis ninyo, kindness. Kunin ninyo, ilagay ninyo, gamitin ninyo, put on therefore, kindness. Unang-una, humbleness of mind, meekness, and long-suffering kasama din. So that's the second best gift. The second best Christmas gifts. Number 1, justice. Number 2, kindness. Number 3, humility or walking humbly with our God. Sabi ng Panginoon kay Micah, sabi niya, I wanted one more gift. At sabi ng Diyos, ito yun, walk humbly with me. Nung dumating ang Panginoon sa mundong ito, dumating siya sa mundo na masyadong mayabang ang daigdig. Not greatly impressed with humility. Dumating ang Panginoon sa daigdig na ito, na ang daigdig ay na-influensyahan ng Greek culture and Greek art. Sa ngayon sa pag-aaral, yung kultura ng mga Griego at mga arts ng Greek ay arts ng karangyaan at kayabangan. People were arrogant and proud. Pati yung mga taong dumayo lang doon, yun ang kanilang orientation. Iniisip nila, meron kaming lahat ng function na kailangan namin. Kami mga taong merong mga alipin, nabubuhay kami sa marangyang pamumuhay. Meron kaming lahat ng mga accessories, jewelry, and lahat meron kami. At kami mga elite na tao. Ito yung idea, ito yung mentalidad ng mga tao na dinadhan ng Panginoon. Our Lord Jesus Christ came into a world greatly impressed with power. Itong mga Roman officers, naglalakad sila, nakasakay sila sa mararangyang mga chariots. At meron mga malalaking mga horses. At tawag nila yung first class breed ng mga horses na yan. At napapalumutian sila ng mga uniform na mga mararangya at mga helmet na makikintab at mga sandata na matatalas. At yung mga tao pag dinadaanan nila at napakabilis magbigay galang at sumunod sa kanilang mga utos. Sa ganitong uri ng daigdig, dumating ang Panginoon. Ipinanganak, hindi sa palasyo. Hindi siya nakasakay sa isang napakarangyang chariot. Nakalagay siya, nakabalot ng mumurahing lampi na equivalent sa ating sako. Inimigan siya sa isang sabsaban. At nakabantay sa kanya ang tupa, ang kambing, at saka kabayo. He came with no great possessions. Walang mga fancy jewels, walang maraming material wealth. At ang buong daigdig, hindi na-impress sa tinatawag na Messiah. So anong ginawa ng tao ng mundo? The world rejected Him, the world mocked Him, the world crucified Him. Mahigit ng 2,000 taon ang nakaraan. Ang malaking tanong, nagbago ba ang isip at puso ng mga tao? O kapareho pa rin ng mga Griego at mga Romano? Na-influensyahan maraming tao hanggang ngayon. Tayo'y masyadong impressed ng mga bagay-bagay at mga equipments na mayroong mga names and brands. Lagi may hinahanap branded electronic technology items, branded gadgets. Gusto nila magaganda, maraming cellphones, iPads, iPhones, computers, shirts,
jeans, shoes, lahat. Gusto laging branded. Para pag titingnan ng iba kakaiba ako, hindi ako basta-basta. Para hindi rin na iba ang puso ng tao. Kaya sabi ng Diyos kay Micah, the Lord said, walk humbly with thy God. Nangihingi ang Diyos ng regalo. Ang sinasabi niya, gusto ko mababang puso. Ialok mo, ihandog mo sa akin. Unang Pedro 5:5-6. All of you, kasama kayo at saka ako, be subject one to another and be clothed with humility. Ano uli ang dapat natin ibigis? Humility. For God resisted the proud and giveth grace to the humble. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Humble. Walking humbly with God. Ito isa sa mga best gifts. Nakapag-isip na ba kayo? Anong regalo niyo sa Diyos? Alam ko, marami sa inyo. Makabalad na ang regalo sa inyo. Nasa ilalim na yung mga Christmas trees. Yung regalo niyo sa pastor niyo, iniisip niyo pa lang namin. Pero ang regalo niyo sa nanay niyo, sa tatay niyo, sa kaibigan ninyo, naka-ready. Pero yung regalo niyo sa Panginoon, nailan tayo ba? Basta kasali mo ang Panginoon dito. Oo, lalo siya dapat ang kasama kasi pagkadyang may birthday. The one thing I found out, yung palang pagbibigay ng regalo ay pagsasabi or sign ng pagpapakumbaba. Nung unang panahon pa, kapag may mga dayuhang dumadating, kapag ang dato o yung dato, yung namumuna sa isang isla, ay nagbigay ng anuman doon sa dayuhang dumating, isa lang sinasabi niya, nagpapakumbaba kami sa iyo, handa kami magpasako. Kaya nagkaroon ng gera si Magellan at si Lapu-Lapu. Hindi nagbigay si Lapu-Lapu kay Magellan. Sabi na ang Lapu-Lapu sa mga katawan niya, wala na yung ibigay niya. Hindi siya nagbigay. Hindi nagpasakop si Lapu-Lapu. Kaya alam na natin ang history. Walang iba naging response si Magellan to visit si Lapu-Lapu. Ayaw magbigay ng gift. May tawag sila dyan, dote, parang ikakasal. Meron kang ibigay, parang hindi ka namin girahin, at may ibigay din naman kami sa iyo in return. Sabi nila, Lapu-Lapu, ay, huwag ko magpasakot yan. Ang sabi niya sa mga sundalo niya, kumanda kayo, aatakihin natin niya. Alam niyo ba, kapag hindi tayo nagre-regalo sa Diyos, isa lang ibig sabihin niya, hindi tayo papasakot sa kanya. At gusto natin siyang girahin. At alam ba ninyo, walang taong nanalo sa Diyos. Pag binigera ang Diyos. Ang tanging parang para tayo nanalo sa Diyos, magregalo ka. Subuko ka. And one thing more. So it's a sign of humbleness and surrender. Give means you value the person. You value the person. Pag nagregalo ka, mahalaga siya sa iyo. Kaya pag wala regalo. Nakaramdaman ng asawa niyo kung gano'n siya kahalaga sa inyo. Amen. Yeah. It means you value the person. And you know what? One more thing. It means he or she is important to you. Huwag lang ninyo ilagay sa tao, ilagay niyo sa Diyos. Pag wala kang gift sa Diyos, hindi ka daw magpasakop sa Kanya. Hindi siya mahalaga sa iyo. At hindi mo siya pinapahalaga. Mag-isip-isip. Isa sa laging ulit-ulit na salitang narinig natin, pinag-aralan natin last Sunday, Christmas life. Ngayong linggo, pinag-aralan natin, Christmas gift. Kaya hinahamon ko kayong lahat. At lahat na nakakapanood ng telecast na ito. Sa lahat ng mga kapatiran natin sa iba't ibang bansa. Sa Amerika, sa Canada, sa Middle East, sa Asia, mga kapatid kong mahal. Inaabot kayo ng broadcast na ito. Gusto kong sabihin sa inyo, maging kabahagi kayo sa regalo sa Panginoon. Ito, pwede kayo mag-sign up dito. Paki-focus na ito. Kaya mga kapatiran natin, pinapanalangin namin kayo. Meron tayong project sa taon nito. We're raising 1 million pesos. Kung kaya nyo mag-sign up ng isang block, it means 10,000 pesos. Pero pinapakuusap ko sa inyo, doble hilihan.
Para doon be a blessing ni Lord. Amen. Let's give. Let's give. Our best Christmas gifts to our Lord Jesus Christ. Number one, He wants us to act justly, to be kind, to walk humbly with our God. That's the best gift that the Lord wants from you and me. Every head bow, every eye closed. Tumayo po tayo lahat. At gusto kong tayong lahat sama-sama magkasama sa Panginoon.